Meron pong mga grupo na nagsasagawa ng kilos protesta harap po ng Korte Suprema. Yan po'y kasunod pa rin nung naging desisyon ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At natanggap na rin po ng Korte Suprema yun pong motion for reconsideration na inihain ng Kamara de Representantes. May update dyan si Bombo Grant Hilario. Kinumpirma na ng Korte Suprema ang pagkakatanggap sa inihaing motion ng Kamara hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang mensahe ni spokesperson Attorney Camille Sumayting na ipinadala sa Bombo Radio, kanyang inihayag ang kumpirmasyong natanggap na ng Korte Suprema ang naturang dokumento. Kaya't ngayong araw ay ibinahagi ng kataas-taasang hukuman ang kopya nitong natanggap kung saan nakapaloob ang kahilingan ng Kamara. Mababasa sa isinumiting dokumento ang nilalaman nitong hiling na layong maipabaliktad sa Korte Suprema ang naging desisyon nito. Bagamat ipinasa ito sa pamamagitan ng electronic filing, ni spokesperson Attorney Camille Sumayting, hinihintay pa nila ang hard copy ng motion for reconsideration sapagkat ito raw ang nakasaad sa guidelines ng Korte. Habang ibinahagi naman ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pagkabahala sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ani ay delikadong ginawang hakbang ng kataas-taasang hukuman hinggil sa impeachment at panibagong mga tuntunan na inisyu o inilabas nito. Ngunit kanyang nilinaw na ang paghahain ng motion for reconsideration ay hindi upang mag-provoke, kundi para isulong ang balansing kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Narito ating muling pakinggan si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect, not to assert supremacy, but to restore balance. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld. Maaalala na ang paghahain ng motion for reconsideration ay nauna nang sinabi ni spokesperson Attorney Camille Sumayting kung saan ito'y isang opsyon ng Kongreso sa deklarasyong patungkol sa impeachment. Na ani ay ito'y pagkakataon ng House of Representatives upang maiparekonsidera ang naihahing desisyon o ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema. Narito atin naman balikan ang naunang inihayag ni Attorney Camille Sumayting, ang spokesperson ng Supreme Court. The court said that the House complaint versus the VP is unconstitutional and null and void, and therefore the Senate did not acquire jurisdiction to convene as an impeachment court. It's immediately executory, but they always have the option to file a motion for. Sa kasalukuyan ay nagsagawa naman ng mga kilos protesta ang ilang grupo sa harap ng Korte Suprema. Panawagan ng mga grupong Tindig Pilipinas, Nagkaisa, Labor Coalition at Kalipunan at maging iba pang mga individual o grupo na muling suriin ng Korte Suprema ang inilabas nitong desisyon. Panawagan nila na may tuloy pa rin ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte sa kinakarap nitong impeachment, kung saan patuloy silang naninindigan na dapat bawiin o maibaliktad ang desisyong pagdedeklara bilang unconstitutional ang Articles of Impeachment na ipinasa ng Kamara. Live mula dito sa Korte Suprema, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.